Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Narito muli si Pastor Jason ng Salt of Life Foursquare Gospel of the Philippines. Kamusta po ang ating mga buhay? Kamusta po ang pagharap natin sa mga pagsubok ng buhay? Nawa tayo po ay ayos at nagpapatuloy sa kabila ng ating mga nararanasan. Tayo po muli ay tuloy-tuloy sa ating series na may temang The Believer of Christ. Tayo po na sa pang-apat na bahagi na. At ang title po ng ating pag-uusapan ngayon, A Believer of Christ, Share the Gospel of Christ at all season. At makikita po ang ating scripture sa 2 Timothy chapter 4, verse 1 and 2. Sinasabi po doon, verse 1, sa harapan ng Diyos at ng Panginoong Yesus na darating bilang hari at hahatol sa mga buhay at sa mga patay, inuutusan kitang, verse 2, ipangaral mo ang salita ng Diyos. Gawin mo itong napapanahon man o hindi. Sikapin mo, himukin ang mga tao na sumunod at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. Yan po ang ating passage. Pag-usapan po natin ngayon yung about sa pag-share ng salita ng ating Panginoon. Doon sa mga nauna nating pinag-usapan. Yung una, yung A Believer of Christ, prove their faith through action. Siyempre, kailangan na ma-prove natin. Mauna muna yung mga tatlong yun, saka natin siya i-share. Then kapag na-fulfill na natin yun, ngayon na yung time natin para mag-share. Is naunawaan na natin yung sa may pangalawa, is naunawaan na natin na hindi tayo exempted. And yung pangatlo is, ayun nga, na alam na natin yung difference ng discipline at saka ng testing. Kaya ngayon alam na natin ang lahat ng yun. Now is the time to share the gospel of Christ at all season. Now, ngayon pag-uusapan natin yung 5 bagay, yung 5 rason bakit dapat na i-share natin ang gospel of Christ at all season. Ano yung dahilan? Meron tayong 5 dahilan dito kung bakit dapat natin siyang i-share at all season. Yung unang 3 bahagi po, yung unang 3 puntos po natin, is yan po ay para sa benepisyo ng mga taong ating tagapakinig, yung mga taong ating masyasyaran, at yung huling 2 po is para sa atin na naghahayag ng salita ng Panginoon kung bakit dapat natin siyang ipahayag. Ang unang rason po, kung bakit dapat na ipahayag natin ang salita ng Panginoon at all season, it is the remedy for our sin. It is the remedy for our sin. Ito ay gamot sa sakit na kasalanan na ating minanapa nung unang panahon. Nung balikan natin yung Genesis chapter 3, nung unang nagkasala si Adan at Eva, na separate tayo sa Panginoon. At since then, lahat ng tao ay pinapanganak na tayo ay makasalanan. Kaya nga kailangan natin ng tagapagligtas. Kaya dumating ang ating Panginoong Hesus. At ang ating passing chords, ang ating supporting verse is makikita sa Romans 6:23. Sabi po doon, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya nga kailangan natin ng remedy, kailangan natin ng gamot sa kasalanan, sapagkat ang kabayaran nito ng kasalanan na ating minana ay kamatayan. Ang kabayaran ng kasalanan na ating ginagawa ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya nga, kailangan natin dapat na ipahayag natin ang salita ng Diyos at all season. Bakit? Para magamot ang kasalanan. Tayong mga tumanggap na sa Panginoong Hesus, nagamot ang ating kasalanan. Kaya imagine this, kapatid, kung ipapahayag natin at all season ang salita ng Panginoon sa mga tao, gaya natin, makakaranas sila ng gamot sa kasalanan. They will be saved like us. May pag-asa tayo sa kaligtasan. Magkakaroon sila ng pag-asa sa kaligtasan. Imaginein mo na lang, kapatid, yung buhay na maliligtas pag pinahayag natin ang salita ng Panginoon at all season. Ito yung unang dahilan because it is the remedy for our sin. Yung mga tao, yung mga tao na maliligtas, yung mga tao na magagamot sa kasalanan. Imaginein mo na lang sila kapag pinahayag natin. Kaya nga,
Ito yung unang rason kung kaya dapat nating ipahayag ang salita ng Panginoon at all season. At ang pangalawa pong dahilan, it brings new hope. It brings hope of new life. Yan. It brings hope of new life. May pag-asa ng bagong buhay na naghihintay sa kanila. Kapag pinahayag natin ang salita ng Panginoon at all season, yung mga taong makikinig ng salita ng Panginoon, magkakaroon ng bagong buhay. Imagine natin yung mga tao, no? Kung paano tayong binago ng Panginoon, mararanasan din nila yun. Kung paano nagkaroon na tayo ng bagong buhay kay Kristo, mararanasan din nila yun. At ang ating supporting verse ay makikita po sa 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Sabi po doon, kahit ang isang tao na nakipag-isa na kay Kristo is ng bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip, ito ay napalitan na ng bago. Imaginin po natin, yung mga tao na tatanggap sa Panginoon, magkakaroon ng bagong buhay. Tandaan natin, isang tao na tumalikod sa kasalanan, isang tao na nagbalik loob sa Panginoon, libu-libong anghel ang nagdiriwang sa langit. Imaginin po natin yun. Imaginin din natin na kung paano tayo nagkaroon na ng bagong buhay kay Kristo mula nang tinanggap natin sila, maging yung mga tao na masishare natin ang salita ng Panginoon ay magkakaroon ng bagong buhay na ngayon nakaugnay na kay Kristo. May pag-asa na ang buhay. Di ba? Kaya nakakatuwa. It is an inspiring, encouragement, inspirational na ma-share ang salita ng Panginoon para ang tao ay magkaroon ng buhay. Una, para magamot ang kasalanan na ating minana. Pangalawa, para magkaroon ng pag-asa sa bagong buhay naghihintay sa ating Panginoon. At yun po yung pangalawa, no? At ang pangatlo po, it brings blessing. It brings blessing. Ang salita na ating daladala, na ating pinapahayag. It brings blessing sa mga tao. Matthew 6:33. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Sa Tagalog, higit sa lahat, pagsumikapan yung mapagarihan kayo ng Diyos at mamuhay ng ayos sa Kanyang kalooban, at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong kailangan. A blessing life. Pagkakaroon tayo ng blessed life. Imagine natin, sa pag-share natin ng salita ng Panginoon at all season sa mga taong nasa paligid natin, and tinanggap nila ang ating Panginoon, magkakaroon sila ng buhay na pinagpala. Hindi sila makakaranas ng pagkukulangin. Bagkus sila'y pagpapalain. Because if they seek first the kingdom of God and His righteousness, sa pagtanggap nila sa ating Panginoon, ang Diyos ang po-provide ng lahat ng pangangailangan nila. Magkakaroon sila ng blessed life. Katulad ng nararanasan at mararanasan nila ang nararanasan natin. Kung paano pinagpala tayo ng Panginoon, kung paano ginamot ng Panginoon ang ating kasalanan, kung paano ang Diyos ang kumilos at nagkaroon tayo ng pag-asa sa bagong buhay, mararanasan din yun, kapatid, ng mga taong masishare natin ng salita ng Panginoon. Kaya, dapat na ma-share talaga natin ang salita ng Panginoon. Yan po yung tatlong rason. Unang tatlong rason, yan po ay para sa ating mga tagapakinig. No? At ito pong dalawang rason, ito po ay mabigat, malalim. Ito po ay para sa ating mga naghahayag ng salita ng Panginoon. Sa caution, reminder sa ating buhay. Pangapat po, sabi po, dun sa point natin, it is a command of Christ for us, to us. Ito ay utos sa atin ng Panginoon. Matthew 28:19-20. Humayo kayo at gawin yung alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan niyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. 20. At turuan niyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko. Palagi ninyong tatandaan na ako'y kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Ito po ay utos sa atin ng Panginoon. Na ipahayag natin ang salita ng Panginoon. Bilang mga tinatawag na Kristiyano, bilang mga tinatawag na believers of Christ, tayo po inuutusan ng ating Panginoon. Tinatawag natin siyang Panginoon. And it is ironic na tinatawag natin siyang Panginoon, ngunit hindi natin sinusunod ang kanyang utos. Hindi po ba? Kaya nga, dapat na sundin natin ang kanyang utos sapagkat tinatawag natin siyang Panginoon. At bilang Panginoon,
sundin natin ang kanyang utos. Ipahayag natin ang salita ng Panginoon at all season. Dahil ito ay utos sa atin na tinatawag nating tagapagligtas, na tinatawag nating Panginoon. No? Kaya nga, ito ipaalala sa atin. This is a command of God. Hindi dyan sinabi ng Panginoon na, hindi dyan sinabi na, kung kayo may time, i-share nyo ang salita ng Panginoon. But, ang sabi ng Panginoon, humayo kayo at gawin yung alagad ko ang lahat ng bansa. Di ba? Ito ay utos sa atin ng Panginoon na dapat nating ginagawa. Kapatid, kamusta? Napapahayag ba natin ang salita ng Panginoon? And I pray na oo, dahil ito utos sa atin ng Panginoon. And last intimidating reason naman, pang 5, Christ will deny us in front of His Father in heaven. Matthew 10:33. Sino mang ikaila ko sa harapan ng tao, ikakaila ko rin sa harapan ng aking Ama nasa langit. Kapatid, imagine this. Kapag hindi natin pinahayag ang salita ng Panginoon, Christ will deny us in front of His Father, in front of God the Father in heaven. If we deny na i-share ang gospel, may tanong ako, kapatid, sino na ba ang nakakaalam na ikaw ay Kristiyan? Sino na ang nakakaalam na ikaw ay lingkod ng Diyos, na tinanggap mo ang Panginoong Hesus? Ikaw pa lang ba? O alam na ba ng taong mga nasa paligid natin? Kapatid, if we deny Christ, i-deny niya rin tayo sa harapan ng Diyos. At isang nakakalungkot na bagay yun kapag ganun ang nangyari. Kaya nga, kapatid, let us share the gospel of Christ. Alam mo, kapatid, itong buhay natin is a living testimony pa lang. Yung pa lang, yung buhay natin na maging buhay na patotoo, na alam ng mga tao na sa paligid natin na tayo Kristiyano, the way we act, the way we talk, the way we move, yung pa lang, the best na testimony na yun, na pag-share ng salita ng Panginoon, na tayo maging living testimony sa kanila, na maging good example tayo sa kanila, at masasabi lang, curious sila. Ano ka ba? Kristiyano ka ba? Kaya pala ang bait-bait mo. Kaya pala ganyan ka magsalita. Kristiyano ka pala. And sa pamamagitan nun, they will glorify God. Sa pamamagitan, we can encourage them na share natin ang salita ng Panginoon. Magpaparangalan ang Panginoon sa ginagawa natin. And that is the 5 reason kung bakit dapat natin i-share ang salita ng Panginoon at all season. Una, because it is the remedy for our sin. At pangalawa, it brings hope of new life. Magkakaroon ng bagong buhay ang ating mga tagapakinig. Pangatlo, it brings blessing. Pagpapalain sila pag tinanggap nila ang ating Panginoon. At yung pang-apat at pang-lima para sa atin, because it's a command of Christ to us. At tayo ay kakaya ng Panginoon kapag hindi natin sinare ang salita ng Diyos sa harapan ng kanyang Ama na nasa langit. And I pray, kapatid, na maging encouragement to. Ang pag-focusan na lang natin dito, kapatid, yung unang tatlo. Isipin mo na lang yung mga tao na tatanggap sa ating Panginoon. Especially yung ating mga mahal sa buhay. Alam na ba na mahal natin sa buhay na tayo naglilingkod sa Panginoon? Nasabi na ba natin sa mga taong nasa paligid natin na mahal sila ng Diyos? Lalo na sa mga kaibigan natin, pati sa mga kaibigan natin na nalulungkot, na nakakaranas ng mga problema, nasabi na ba natin na mabuti ang Diyos? Nayaya na ba natin sila na magsimba? Kapatid, huwag natin ikahiya ang salita ng Panginoon. Huwag nating ikahiya na tayo'y lingkod ng Diyos. Huwag nating ikahiya na tayo Kristiyano. Masabi natin na tayo'y Kristiyano, mayaya natin sila sa simbahan, mapahayag natin ang salita ng Panginoon sa kanila, na sa ngayong maranasan nila yung nararanasan natin. Sapagkat ito ang nais ng Panginoon
sa atin. Dahil tayo ay tinatawag ng mga lingkod ng ating Panginoon. And we pray and I'm hoping na sa pakikinig natin ng salita ng Panginoon, now, na may pahayag natin, we will share the gospel of Christ at all seasons. Maraming salamat kapatid sa pakikinig muli sa salita ng Panginoon. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Kita-kits po tayo sa susunod nating video. God bless us all.